Isipin mo ito. Kasama mo ang isang babaeng mahalaga sa'yo. Maganda ang usapan nyo, pero biglang may nagbago. Hindi niya sinabi, pero ramdam mo. Parang may nawala. Ang dati niyang paghanga, respeto, o interes sa'yo. Isang tingin lang, isang saglit lang, pero alam mong may mali. Ano ang nakita niya na hindi mo napansin? Ano ang nagawa mong mali? Maraming lalaki ang hindi namamalayan na nagpapakita sila ng kahinaan sa kilos at ugali nila. Dahil dito, unti-unting nawawala ang respeto sa kanila, hindi lang ng mga babae, kundi pati ng iba pang tao sa paligid nila. Kapag nakita ng isang babae na mahina ang isang lalaki, hindi dahil sa kakulangan sa pera o lakas, kundi dahil sa paraan niya ng paghawak sa sarili niyang buhay. Unti-unting bumababa ang tiwala at paghanga niya rito. At kapag nangyari iyon, mahirap na itong maibalik. Pero paano kung may paraan para baguhin ito? Paano kung may isang simpleng diskarte para maiwasan ang ganitong sitwasyon? Ang sagot ay hindi sa pagiging mayabang, hindi sa pagyayabang ng yaman, at lalo nang hindi sa paglalaro ng emosyon ng iba. Ang sagot ay nasa isang lumang pilosopiya na sinunod ng pinakamatitibay na lalaki sa kasaysayan, ang Stoicism. Ano ang tunay na kahinaan? Maraming lalaki ang iniisip na ang kahinaan ay tungkol lang sa pagiging mahina ang katawan o walang pera. Iniisip nila na basta malakas o mayaman, hindi na sila mahihina sa paningin ng iba. Pero hindi iyon totoo. Ang tunay na kahinaan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Ito ay nasa paraan mo ng paghawak sa iyong emosyon, pagdedesisyon, at kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kapag ang isang lalaki ay madaling magalit, matakot, o laging umaasa sa opinyon ng iba, agad itong napapansin bilang kahinaan. Kung wala kang direksyon sa buhay, hindi ka makapagdesisyon at kulang ka sa tiwala sa sarili, mahihirapan kang makuha ang respeto ng iba, lalo na ng isang babae. Hindi ito tungkol sa pera o lakas, kundi sa paninindigan at kakayahang humarap sa mga hamon ng may tapang at kontrol sa sarili. Dito pumapasok ang Stoicism, isang pilosopiyang nagtuturo kung paano maging matatag sa anumang sitwasyon. Hindi ibig sabihin nito na wala kang emosyon o hindi ka nasasaktan. Sa halip, tinutulungan ka nitong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin at ituon ang iyong enerhiya sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iyong sarili. Ang tunay na lakas ay hindi sa panlabas na anyo, kundi sa iyong kilos, pananaw at disiplina sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales ng kahinaan na madaling napapansin ng mga babae sa isang lalaki. At higit sa lahat, paano mo ito maaayos gamit ang mga aral ng Stoicism? Una, palaging humihingi ng pagpapatibay, validation seeking. Isa sa pinakamalinaw na senyales ng kahinaan na agad napapansin ng babae ay ang palaging paghahanap ng approval ng iba. Kung hindi ka makapagdesisyon ng mag-isa at palaging kailangan ng opinyon o kumpirmasyon ng iba, lumalabas na hindi ka sigurado sa sarili mo. Karaniwan, ang ganitong ugali ay nagmumula sa takot. Takot na magkamali, takot na hindi magustuhan, o takot na hindi mapansin. Pero sa mata ng isang babae, ang lalaking hindi kayang manindigan sa sarili niyang desisyon ay hindi maaasahan. Ang tunay na malakas na lalaki
ay hindi kailangang palaging purihin o aprubahan ng iba para malaman ang kanyang halaga. Solusyon mula sa Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Ibig sabihin, ang tunay na kumpiyansa ay nanggagaling sa loob, hindi sa opinyon ng iba. Hindi mo kailangang umasa sa papuri o pagsang-ayon ng iba para maramdaman mong mahalaga ka. Baguhin ang pananaw, maging malinaw sa sarili mong paniniwala at layunin. Pag-isipan ang bawat desisyon, pero huwag gawing batayan ng iyong halaga ang opinyon ng ibang tao. Kung alam mong tama ang ginagawa mo, manindigan ka rito kahit walang sumasang-ayon sa iyo. Sa huli, ang kumpiyansa ay hindi mo makukuha sa iba. Kailangan mo itong buuin sa pamamagitan ng paninindigan sa sarili mong prinsipyo at paniniwala. Pangalawa, takot sa pagtatalo o pagtutol, avoiding conflict. Maraming lalaki ang umiiwas sa anumang uri ng pagtatalo o hindi pagkakaintindihan. Para sa kanila, mas mabuti nang manahimik kaysa makipag-usap sa isang mahirap na sitwasyon. Iniisip nila na ang pag-iwas sa diskusyon ay paraan para maiwasan ang gulo. Pero sa mata ng isang babae, ito ay senyales ng kahinaan. Kapag hindi mo kayang harapin ang mahahalagang pag-uusap, tulad ng paglilinaw sa hindi pagkakaunawaan, pag-aayos ng problema, o pagpapahayag ng iyong opinyon, ipinapakita mo na kulang ka sa kumpiyansa sa sarili. Ang mga babae ay mas nirerespeto ang mga lalaking marunong humarap sa problema ng may tapang, kaysa sa mga palaging umiiwas sa mahahalagang usapan. Solusyon mula sa Stoicism. Itinuturo ng Stoicism na ang conflict ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito ay isang pagkakataon para matuto at lumakas. Ang isang Stoic ay hindi madaling matakot o mainis sa hindi pagkakaunawaan. Ginagamit niya ito para mas maunawaan ang sitwasyon at mapaunlad ang sarili. Sa halip na takbuhan ng problema, harapin ito ng may linaw ng isip, disiplina, at kontrol sa emosyon. Baguhin ang pananaw. Hindi lahat ng pagtatalo ay masama. Ang tamang pakikipag-usap ay nakakatulong upang mapatatag ang relasyon, mapaunlad ang sarili, at mapanatili ang respeto ng iba sa iyo. Harapin ang mahahalagang usapan ng may respeto at paninindigan. Maging kalmado, pero huwag matakot ipahayag ang iyong saloobin. Sa huli, ang lalaking marunong humarap sa mga pagsubok at hindi natatakot sa mahahalagang usapan ay nagiging kagalang-galang at maaasahang lider, hindi lang sa relasyon kundi pati na rin sa buhay. Pangatlo, masyadong reaktibo sa mga nangyayari, madaling magpaapekto. May mga lalaking madaling maapektuhan kahit sa maliliit na bagay. Konting aberya lang, agad nang nagagalit. May nasabi lang ang iba na hindi nila gusto, biglang naapektuhan o nasasaktan. Kapag ganito ka, ipinapakita mong wala kang kontrol sa emosyon mo. Isang bagay na agad napapansin ng mga babae bilang senyales ng kahinaan. Kapag masyado kang reaktibo, parang hinahayaan mong ang sitwasyon ang magdikta ng nararamdaman mo. Kapag may hindi nangyari ayon sa gusto mo, bigla kang nawawalan ng kontrol sa sarili mo. Pero ang totoong matatag na lalaki ay hindi basta-basta natitinag. Hindi siya madaling magpadala sa emosyon dahil alam niyang hindi niya kayang kontrolin ang ibang tao o ang mga pangyayari. Pero kaya niyang kontrolin ang kanyang reaksyon.
Solusyon mula sa Stoicism. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ibig sabihin, hindi ang mismong problema ang mahalaga, kundi kung paano mo ito hinaharap. Ang isang Stoic ay hindi padalos-dalos sa reaksyon. Iniisip muna niya ang sitwasyon at sinisiguradong ang kilos at sagot niya ay mahinahon at makabuluhan. Baguhin ang pananaw. Sa halip na agad magalit o ma-stress sa isang sitwasyon, huminga ng malalim at pag-isipan muna ang tamang reaksyon. Huwag hayaang emosyon ang magdikta ng kilos mo. Ikaw ang dapat may kontrol dito. Kapag natutunan mong maging kalmado at disiplinado sa emosyon mo, mas magiging matibay ka sa harap ng pagsubok at mas rerespetuhin ka ng ibang tao, lalo na ng mga babae. Sa huli, ang lalaking may kontrol sa sarili ay nagiging matatag, maaasahan at kagalang-galang. Pang-apat, walang direksyon sa buhay, walang malinaw na layunin. Isa sa pinakamalinaw na senyales ng kahinaan na napapansin ng mga babae ay ang kawalan ng direksyon sa buhay. Kapag wala kang pangarap o plano, parang wala kang patutunguhan. Hindi mo alam kung ano ang gusto mong marating at wala kang ginagawa para umangat o mag-improve. Ang isang lalaking walang direksyon ay madalas sumasabay lang sa agos ng buhay. Wala siyang disiplina, walang long-term na plano, at kadalasang naghihintay lang sa kung anong mangyayari. Dahil dito, mahirap siyang respetuhin. Paano ka igagalang ng iba kung ikaw mismo ay hindi mo alam ang gusto mong gawin sa buhay? Solusyon mula sa Stoicism. Naniniwala ang mga Stoic na ang tunay na lakas ay may malinaw na layunin. Hindi sila pumapayag na maligaw at sayangin ang kanilang oras. Sabi ni Seneca, if one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable. Ibig sabihin, kung hindi mo alam ang direksyon mo, kahit anong oportunidad ang dumating ay walang silbi. Baguhin ang pananaw. Tanungin ang sarili, ano ang gusto kong marating sa buhay? Ano ang ginagawa ko para makuha ito? Hindi mo kailangang alam agad ang lahat ng sagot, pero mahalaga na may direksyon ka. Magtakda ng malinaw na layunin sa iyong trabaho, sa iyong sarili, at sa buhay mo bilang buo. Ang lalaking may malinaw na layunin ay nagiging mas tiwala sa sarili, mas nirerespeto ng iba, at mas nagkakaroon ng halaga sa paningin ng mga tao, lalo na sa mga babae. Ikalima, hindi marunong magdesisyon, laging nag-aalangan. Isa sa mga senyales ng kahinaan na madaling napapansin ng babae sa isang lalaki ay ang hindi marunong magdesisyon. Kung palagi kang nag-aalangan, hindi makapagdesisyon ng mag-isa, o laging naghihintay ng sagot mula sa iba, ipinapakita mong wala kang kumpiyansa sa sarili. Ang isang lalaking hindi marunong magdesisyon ay parang walang direksyon sa buhay. Sa halip na manindigan, palaging nagdadalawang isip, natatakot sa pagkakamali, kaya nauuwi sa walang ginagawa. Para sa isang babae, ito ay senyales ng kahinaan dahil ang isang tunay na malakas na lalaki ay may tapang at paninindigan sa kanyang mga desisyon. Solusyon mula sa Stoicism. Sabi ng Stoicism, mas mabuting magkamali kaysa hindi kumilos. Hindi mo laging makokontrol ang resulta ng iyong desisyon, pero mas mabuting sumubok kaysa manatiling nakatigil. Ayon kay Seneca, it is not because things are difficult that we do not dare, but because we do not dare that they are difficult.
Ibig sabihin, hindi mahirap ang isang bagay dahil imposible ito. Nagiging mahirap lang dahil natatakot tayong subukan. Baguhin ang pananaw. Kapag may kailangang pagdesisyonan, huwag hayaang takot ang umiral. Gumamit ng lohika at huwag matakot magkamali. Ang maling desisyon ay pwedeng itama, pero ang hindi pagkilos ay walang mararating. Ang lalaking may tapang sa pagpapasya ay nagiging mas karespeto at maaasahan, hindi lang sa paningin ng babae kundi pati ng ibang tao sa paligid niya. Pang-anim, masyadong mabait na wala ng hangganan. Palaging sumasang-ayon kahit naaagrabyado. Maraming lalaki ang iniisip na ang pagiging sobrang bait ay laging tama. Akala nila na kung palagi silang nagpapasensya, nagpapakumbaba at nagbibigay, mas magugustuhan sila ng iba, lalo na ng mga babae. Pero ang totoo, kung palagi mong inuuna ang iba kahit ikaw na ang naaagrabyado, ipinapakita mo na wala kang paninindigan. Ang isang lalaking hindi marunong magtakda ng hangganan ay madaling samantalahin ng ibang tao. Kung palagi kang pumapayag kahit hindi mo gusto, kung hindi mo kayang tumanggi kahit alam mong hindi ito makakabuti sa'yo, o kung hinahayaan mong hindi ka igalang ng iba, lumalabas na mahina ka. Hindi mo makukuha ang respeto ng iba kung hindi mo ipinapakita na kaya mong ipaglaban ang sarili mo. Solusyon mula sa Stoicism. Ayon sa Stoicism, ang tunay na kabaitan ay may kasamang paninindigan. Hindi ibig sabihin ng pagiging mabait ay lagi kang nagpapatalo. Ang isang Stoic ay mabuti at makatarungan pero alam niya kung kailan dapat lumaban. Hindi siya natatakot magtakda ng hangganan dahil alam niyang hindi lahat ng tao ay may mabuting intensyon at hindi lahat ng sitwasyon ay dapat pagbigyan. Baguhin ang pananaw. Matutong magsabi ng hindi kung kinakailangan. Huwag matakot ipahayag ang iyong saloobin at ipaglaban ang sarili mong kapakanan. Maging mabait, pero huwag hayaang apihin o samantalahin ka. Ang isang lalaking may matibay na paninindigan ay mas nirerespeto, mas pinapahalagahan, at mas nagiging kaakit-akit dahil alam niyang may halaga siya at hindi siya basta-bastang kayang kontrolin ng iba. Ikapito, takot sa pagkawala ng kung anong meron ka. Takot mawala ang isang bagay. Maraming lalaki ang nabubuhay sa takot na may mawala sa kanila, relasyon, trabaho, o reputasyon. Dahil dito, nagiging sobrang maingat sila. Natatakot gumawa ng matitibay na desisyon at minsan ay hinahayaan nilang lokohin sila dahil lang ayaw nilang may mawala sa kanila. Pero ang totoo, ang sobrang takot na ito ay senyales ng kahinaan. Kapag nakikita ng isang babae na takot kang mawalan, lalo na sa isang relasyon, ibig sabihin, hindi ka kumpiyansa sa sarili mo. Kapag sobrang kumakapit ka sa isang bagay o tao, nagmumukha kang mahina at desperado. Ang isang lalaking laging takot, mawalan, ay madaling kontrolin, sunod-sunuran, at walang paninindigan. Solusyon mula sa Stoicism. Ayon sa Stoicism, lahat ng bagay ay pansamantala. Walang tiyak sa buhay. Pwedeng mawala ang pera, trabaho, o kahit ang isang relasyon sa isang iglap. Sabi ni Epictetus, "Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants." Ibig sabihin, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung anong pag-aari mo, kundi sa kakayahan mong mabuhay nang hindi nakadepende sa mga ito. Baguhin ang pananaw. Huwag mong sayangin
ang oras at lakas mo sa pag-aalala sa mga bagay na wala kang kontrol. Sa halip, ituon ang atensyon mo sa kaya mong baguhin. Ang iyong isip, kilos at ugali. Matutong tanggapin na may mga bagay talagang mawawala, pero hindi ito dapat maging hadlang para maging mas matatag ka. Ang lalaking hindi takot mawalan ay mas tiwala sa sarili, mas malaya at mas nirerespeto. Dahil alam niya na hindi ang panlabas na bagay ang nagbibigay ng tunay na halaga sa kanya, kundi ang kanyang prinsipyo at paninindigan. Ngayon, alam mo na ang 7 senyales ng kahinaan na madaling napapansin ng mga babae sa isang lalaki. At higit sa lahat, kung paano mo ito maaayos gamit ang mga aral ng Stoicism. Una, huwag umasa sa approval ng iba. Ang tunay na kumpiyansa ay nanggagaling sa loob, hindi sa opinyon ng iba. Pangalawa, harapin ang conflict ng may tapang. Ang pag-iwas sa problema ay hindi solusyon. Ang respeto ay nakukuha sa pagiging matatag at sa tamang pakikitungo sa sitwasyon. Pangatlo, maging kalmado at huwag madaling mag-react. Ang kontrol sa emosyon ay tanda ng tunay na lakas. Hindi lahat ng bagay ay dapat agad pagtuunan ng matinding reaksyon. Pang-apat, magkaroon ng malinaw na layunin sa buhay. Ang taong walang direksyon ay parang bangkang palutang-lutang. Alamin ang gusto mong marating at kumilos para makamit ito. Ikalima, matutong magdesisyon. Ang takot sa pagkakamali ay humahadlang sa pag-unlad. Mas mabuting magkamali kaysa manatiling walang ginagawa. Ika-6, maglagay ng hangganan. Ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin ay lagi kang susunod sa gusto ng iba. Matutong magsabi ng hindi at ipaglaban ang sarili. Ika-7, bitawan ang takot sa pagkawala. Huwag matakot mawalan ng isang bagay. Ang tunay na malakas na lalaki ay hindi nakadepende sa mga panlabas na bagay para sa kanyang halaga. Ang kahinaan ay hindi dahil sa kung anong wala ka, kundi sa kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kayamanan, posisyon, o pisikal na anyo. Ang tunay na malakas na lalaki ay may tamang pag-iisip, paninindigan, at kontrol sa sarili. Ang Stoicism ay hindi lang ideya, kundi isang disiplina na makakatulong sa iyo na maging mas matibay.